Taong 2018 ang lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bangsamoro Organic Law. Ito ang hudyat ng pagkakabuo ng Bangsamoro Transition Authority. Sila ang mangunguna sa paghahanda sa mga nasasakupang komunidad bago ang opisyal na pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa taong 2022 kasabay ng halalan. Sa mga naganap na plebisito noong Enero at Pebrero 2019, mababanaag ang naging mainit na pagtanggap ng mga lumahok na komunidad, partikular na ang mga Moro na lubos na maapektuhan ng bagong gobyerno. Ilan sa mga kritisismong ibinabato sa gobyerno ng Bangsamoro ay ang pagkakadelay ng sahod at pagkakatanggal sa trabaho ng ilang mga empleyado ng pamahalaan gaya ng mga guro. Una nang nakapanayam ng Issue 1-on-1 ng ilang mga provisional teachers na nagtuturo sa mga paaralan sa Bangsamoro Region na bigla anumanong tinanggal sa kanilang trabaho. Ilan lamang sila sa anilay libo-libong provisional teachers na apektado ng bagong panuntunan para sa pag-hire ng mga guro sa pampublikong eskwelahan. Bilang pagtalima sa utos ng Civil Service Commission, kinakailangang nakapasa sa licensure exam for teachers ang isang guro bago ito payagang makapagturo. Dahil dito, marami sa mga provisional teachers ang tiyak na matatanggal sa bagong patakaran na ito. Bilang Minister ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, batid ni Mohaker Iqbal ang mga isyong kinakaharap ng ilang mga guro ng BARM. Giit niya, isa ito sa mga hindi kanais-nais na bagay na namana ng Bangsamoro government mula sa dating ARMM. Maraming hindi nakakaalam paano yung pagtitimpi ninyo, yung talagang pagtitiis. Paano nyo ba natagalan ang lahat ng mga batikos? Alam mo, ang pinaka-importante sa isang tao, especially those who are in the leadership, unang-una, alam mo kung saan ang pupuntahan mo. Okay. Saan ka nang galing. Okay. Pangalawa, you cannot please everybody. Okay. Pangatlo, meron mang kasabihan, one has to be insane in order to be sane. Importante talaga yung perseverance. Okay. Perseverance. Ang importante doon, it's not just, hindi yung basta-basta naisip mo, in-implement mo. It's yung mga plano na malalaki, well thought out yan eh. Bago mo gawin yan, kailangan pag-isipan mo yan. How do you feel about other sectors doubting the capability of the present leaders of BARM? Kasi dati daw kayong mga mandirigma and you now joining the government na walang kaalam-alam sa mga sistema. How would you answer that, sir? Ang importante dito sa amin, sa leadership ng BARM, alam namin, gaya ng sinabi ko kanina, alam namin kung saan kami pupunta. But you are admitting mahirap. Mahirap talaga. At maraming dapat pa kayong matutunan. Marami kami matutunan pa. The learning curve is still wide and But open. are you afraid, sir, that baka pagdating sa unahan, maputol yung pisik? Hindi naman yata. Kasi risk taker naman kami. Pero risk taker, not in the sense na not well thought out. Talagang pinag-iisa pa namin. Okay. Especially yung mga strategic na mga issues, talagang pinag-iisipan po namin yan. At saka, although hindi kami tested as administrator sa government, pero running a revolutionary movement from the armed struggle, armas ang ginamit, then negotiation for 17 long years ang pinakamahirap. Siguro that can be, pwede natin sabihin yan, yan testing ground yan. Yeah, okay. Pero dito sa governance, siyempre, inaamin man namin na marami kaming dapat matutunan. Pero sa ako, ito ang pinakamalaking ministry. Isama mo lahat mga ministries at offices. Ito pa rin ang pinakamalaki. So ako, very simple lang naman ako. Yung hindi ko alam, tinatanong ko. Malaking factor ba, sir? Yung history na masasabi natin, dumanap ng dugo, almost half of your generation para lang makarating kayo sa ganito? Tama po. That's a compelling reason or that's a very, very big reason na nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Na kailangan talaga kahit gaanong kahirap ang paglalakad, kung halimbawa, kailangan pa rin ipagpatuloy mo yun eh. That's really very inspiring, sir. Pero ito pa rin tanong ko sa iyo. Dumaan tayo sa maraming mga phases, like galing kayo sa ARMM, tapos nagkaroon ng BARM,
maraming nagsasabi, failure talaga ang RMM, mag-fail na naman daw ang BARM, kasi paano yung transparency, paano yung ini-ensure na walang perang mananakaw at babalik na naman sa uno, and kini-question yung capability ng Muslim officials na kapag silang mamuno ay maraming anomalya at hindi transparent. Ang isang pinaka-importanteng prinsipyo sa amin, yung principle ng accountability as aspect of moral governance. Okay. In terms of accountability, sa amin, yung accountability namin, not just before men. Hindi lang basta papeles na kompletong papeles, ibig sabihin, yung accountability mo nawala na sa'yo kasi nakakomply ka na. Okay. Ang sa amin, ang accountability namin nasa sukdulan. Naniniwala kami na lahat ng ginagawa namin, alam nung nasa taas. Okay. Would you commit, sir, that kung ano yung failures ng RMM, hindi nyo gagawin? Although, sinasabi na the arm is a failed experiment, maybe to a certain extent, I can agree to that. It's a failed experiment. But strictly speaking, wala namang failure Because failures are part of success. Ang importante, malinaw na malinaw yung mga lessons, both good and bad, previous arm. So, yan, we make that as our lessons na itong failure na ito, how to correct that, and then yung mga achievement nila, how to improve on it. Marami ba kayong namana na problema from the RMM, sir? Good and bad. Yung bad na in general, what? The system? Ano ba? Yung practices siguro ang meron good and bad lessons dyan. Ako namana namin, no? Okay. At then, I said, dito ako magpo-focus sa Ministry of Basic Higher and Technical Education. Bigyan kita ng isang problema rito na dapat inayos na nila. Okay. One. Yung provisional teachers, Okay. dapat naayos na yun What's wrong with the provisional teachers? Alam mo, provisional teachers. Marami ka daw tinanggal. Marami nagreklamo sa buong mga... More than 1,000 po yan, provisional teachers. More than 1,000? But siguro, mga more than 800 lang ang natitira. Ba't yung tinanggal nga pala, sir? Actually, hindi tinanggal, pero natanggal. Sino nagtanggal? Ikaw? Magkaiba ang tinanggal o natanggal, di ba? Okay. Kasi ganito ang batas. Hindi ako abogado, pero inaral ko mabuti. Okay. Yung provisional teachers, pwede ka lang mag-hire ng provisional teacher kung wala talagang late passer. Okay. At pangalawa, alam natin na yung nag-start yung pag-hire ng provisional teachers, yung iba sa kanila, 34 years ago. Okay. Ang provision, ibig sabihin ng provisional, temporary. Okay. Only for 1 year. Yes. Only for 1 year. Uh-huh. And then, kahit na 1 year ang kanilang appointment, pero nakasaad naman doon sa appointment papers nila na anytime pwede sila tanggalin kung meron available na late passer. Dahil dumating na dito sa punto na ito, moral governance, pagkatapos pinagsabihan ako ng Civil Service Commission na kailangan I have to act on the issue of provisional teachers kasi lumalabag na yan Walang basihan na batas. Lahat ng pinagtanungan ko kung anong dapat gagawin dito, sabi nila walang batas na pwede. Legally, sir, hindi po pwede. Pero yung sinasabi mong moral, 34 years na siyang nag-teacher. Wala ba kayong humanitarian consideration na talagang ito na yung pantususo sa tagal niya sa trabaho? Many of what has been legal is also immoral. Okay. Di ba? Uh-huh. Legally, dapat natanggal na sila matagal na. Morally, ganun pa rin Kasi sumusweldo ka. Pagkatapos yung palang binibigay mong pera, di dapat ibigay mo kasi wala sa batas yan. Kasi morality is not only about morality per se. It has something to do also with what the good law says. Okay. Diba? So if you follow a law that is not immoral, then that is also morality. So hindi na sila makabalik? We offer them yung tinatawag na Bangsamoro respect. Yung respect, it's an acronym. Okay. So we extended to them 1 year na contract of service. Okay. They will be receiving 15,000 monthly. Okay. For 1 year. And then hopefully within that span of 1 year, dapat po kung sakali meron late examination, pumasa sila. And then nagbigay rin po kami ng libreng late review. Okay. So sold na yun, sir? Yung 1,000 na yun, na pumirma na sa inyo ng contract of service? Most of them pumirma na. Okay. Meron lang natitira
na siguro mga around 40 or more than 30. Yung more than 30 or around 40 hindi sila pumirma, nadagdagan pa kasi nagkaso sila sa akin. 2 kaso ko sa korte ngayon eh. So, kinasuhan kayo? Kinasuhan ako. Is this your first time may kaso? Hindi, ito lang pangatlo. Aha. Pero yung una, na-dismiss. Aha. How did you take it? It's the first time na kinasuhan ng isang MILF leader noon. Sa unang tingin, medyo... Ano kasi yun, sir? Graft? Ay, hindi, Nigraf. Sa unang tingin, masamang pakinggan yung nagkasuhan ka. Okay. Pero maganda rin naman kasi at the end of the day, mag-decide ng korte. So, dinismiss yun. Okay, Diba? okay. So, vindicated ako, di ba? Okay. Ito naman pangalawa, I think it's only a matter of time na ma-dismiss na rin yan kasi wala talagang basihan. You're hiring more teachers. Yes, we have hired 1,000, around 1,600. You need more? We are hiring teachers in Lanao del Sur, Marawi City, and then Sulu Province. Katagda na yun sa Sulu, tuloy November, pero kompleto na po ang papeles. Nandito na po yung Coast Guard vessel. And then, ang naging problema ay nung i-require namin sila ng swab test, 3 naging positive. Okay. So, hindi natuloy yung mission sa Sulu. Sir, you have the biggest budget for BARM, no? That's Ministry of Education. Yeah. You have a lot of school projects, buildings, infra for the Ministry of Education this year? Sa totoo, tama yung sinasabi po ninyo, kami ang pinakamalaking budget, 23 billion something. Okay. For Almost, year 2021. For year 2021. Okay. But much of the budget, para sa personal services, sweldo. Okay. 18 billion for salaries, yung personal services. Kasi yung 18 billion na yan, kasama na dyan yung Cotabato City at 63 barangays. At kasama dyan yung hindi pa namin na-hire. Kasi supposed to be, ang ma-hire namin na teacher dito, mga 35,000. Okay. Ang na-hire pa lang namin ngayon, Okay. 26,000 pa lang. So, meron pa kaming kulang na mga around 7 to 8,000 na dapat i-hire namin. Oh, okay. Kaya yung 18 billion para sa personal services yan. And then yung remaining na 5 billion, meron doon capital outlay, meron doon maintenance and other operating expenses. Although malaking tingnan, pero nakatemplate lahat. Yeah. Okay. Nakatemplate lahat. Okay, Ibig sabihin, klarong-klaro na kung saan gagastusin yung pera. Okay. Once and for all, sir, no? Kasi maraming nag-aabang. Para lang ma-clear lahat, wala ba talagang issue doon? Kasi palagi pag nasa BARM, delayed ang sahod ng mga teachers. Can you clarify that, sir? Para matapos yung issue na yan. Yung una, 2019, of course, there was, I would not call it consistent delays. Okay. Pero mayroon pa minsan-minsan na di-delay kasi yung pera, yung dating pondo ng ARM noon. At manggagaling sa national yan. Okay. So pag hindi dumating dito on time, hindi namin may bibigay Delayed. yung sweldo ng mga teachers. Okay. Pero ngayon, hanggang yan sa 2020 at saka 2021, halos wala nang delay. Okay. Kaya nga, nung ma-turnover ang Cotabato City last November 28, yun ang diniin nung tinatanong sa amin ng mga media people, wala na ba talagang delay? Sabi ko, in general, wala talagang delay. Pero meron mga particular instances na hindi mo maiwasan ng delay. Kahit ang national government, minsan na nadidelay na rin yan. Yung block grant, sir, na sinasabi na ita-transfer sa inyo, naubos na ba yun? Naibigay na ba lahat ng national government yun? Block Hindi. Pag tingnan mo yung Bangsamoro Organic Law, ang sinasabi doon, automatic and comprehensive. Yes. Without any reason whatsoever na kailangan yan, automatic ang pagbigay, at comprehensive. automatic ba? Automatic in the sense na monthly. Okay. Pero yung comprehensive na buong buo, Wala. yan, pinag-usapan pa namin yan sa Intergovernmental Relations Body. Kasi Does that affect the salary release? it affects kasi monthly ang pagbibigay niyan eh, di ba? Okay. Monthly ang pagbibigay. So apektado only then that we can assure kung hindi monthly, comprehensive na, hindi na made-delay. Tama po. So we can still expect delays. Well, that's part of the whole process eh. Aha. Delay man talaga, it's part of any human endeavor. Issue One-on-One.